Shabbat Shalom, mga kapatiran. Araw po ng Biyernes ngayon at ito'y araw ng pamamahinga natin sa Assembly of Yahuwah Philippines. Part 2 na po tayo ngayon sa ating Zoom gathering. Kanina, part 1, nagkaroon tayo ng Torah reading. Ngayon po, part 2, meron po tayong bagong topic ngayon na pag-usapan. At ito na nga, mga kapatid, yung Deuteronomy series. Kumbaga, episode 1 tayo ngayon. At dito umpisa natin po yung Baraka of Obedience. Okay po. So, very connected doon sa ating Torah reading kanina na kung saan na-highlight natin yung pangangailangan na dapat tayo ay mag-obey. Okay? Mag-obey tayo hanggang sa dulo talaga, no? To the very end. Continuous, consistent po dapat yung ating obedience. At ito ngayon sa Devarim o Deuteronomy 28, na-confirm po kung bakit mahalaga yung ating obedience, mga kapatid. O yung ating consistent obedience, kung bakit mahalaga po yon. Ngayon, ma-confirm po dito sa ating pagpatuloy sa ating pangangaral ngayon. So, please allow me po to share our PowerPoint upang ating ipatuloy na po ang ating diskusyon sa ating topic o sa ating pakay sa hapon na ito. So ito po mga kapatid ang ating topic, Baraka of Obedience. So kapag sabihin natin po na Baraka, aka blessing po yun, no? But iniwasan po natin yung word na bless and blessing kasi may pagka-pagan ano po yon. So we rather go back po doon sa ano po sa Yehudiyat talaga na way, and that is baraka po. Barak yung bless, then baraka po yung blessing, mga kapatid. So that being said, ito nga ang ating topic, baraka of obedience. At ito yung makikita sa Devarim, also known as Deuteronomy, mga kapatid. Chapter 28. Okay po? Deuteronomy chapter 28 po ang ating passage na yan. So, we're done with the blowing of the shofar. So, ngayon patuloy tayong magkilala at magpuri ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Tahalyam 35 verse 10, sinabi po rito, lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Yahuwah, sino ang iyong kagaya? Ikaw na nagliligtas ng mahina mula sa kanya na totoong malakas. Kay sa kanya ang mahina ay nangangailangan mula sa nasamsam sa kanya. So, mga kapatid, ito po ay Psalm of Daud. Declaration po ito ni Daud patungkol kay Abba Yahuwah, mga kapatid, na kung saan binibigyan niya po ng emphasis na si Abba Yahuwah lang talaga yung nagliligtas. Sino po yung nililigtas ni Abba Yahuwah, mga kapatid? Yung mga mahihina, mga kapatid. Mahina mula sa kanya na totoong malakas kaysa kanya. Okay po? So, wala naman talagang ibang tinutukoy dito. Abba Yahuwah yung totoong malakas, mga kapatid. At tayo ay mga mahihina, mga kapatid. Kung napansin po ninyo, mga kapatid, ito rin po ay prophetic of Yahushua, mga kapatid. Kasi po, si Yahushua, maibig, ma, maintindihan po natin na dumaan din po siya sa mga kahinaan. Okay? Bakit po siya o siya ay dumaan sa kahinaan? Is because po, anong nangyari sa kanya? Siya po ay nagpaka-katawang tao po. When Yahushua became human, mga kapatid, he was also full of human frailties. Opo, dumaan din po si Yahushua ng sabi natin na kahinaan because, yun na nga,
Dalawa po ang kanyang katangian. Dalawa po ang kanyang nature. Bilang divine, bilang anak ni Ab Yahuwah, ay talagang malakas po siya. But on the other hand, bilang tao o anak ng tao, mga kapatid, dahil na isinilang siya sa pamamagitan ni Maria, mga kapatid. So, yan, makikita natin na this is really prophetic of Yahushua, mga kapatid. But what is the point here? Kinikilala natin na si Abba Yahuwah talaga yung pinakamalakas. Kasi wala pong kahinaan si Abba Yahuwah, mga kapatid. At si Abba Yahuwah lang talaga ang magliligtas. Lalo na tayo na mga mahihina, mga kapatid. Okay po. So, ayan, that being said, ito na nga po, mga kapatid, ang apat na mga titik sa pangalan ni Yahuwah, mga kapatid. Na kung saan Yaha-u or Yad-He, Uwa-He, mga kapatid, no? Na kung ating babasahin po, Yahuwah. Yahuwah po ang ating Aba, ang ating makapangyarihan at malakas na tagapagligtas. Walang iba kundi si Aba Yahuwah, mga kapatid. At wala tayong duda dahil nandiyan po yan sa mga pangalan po ng mga scriptural character. Aliao, Elijah po yun. Zachariah o Zachariah, mga kapatid. Sapanyao, yan po ay Zephaniah, mga kapatid. So yan, we don't have any doubts. The name of Abba Yahuwah dahil nandyan din po ang mga pangalan. Ang mga titik sa pangalan ni Abba Yahuwah ay nandyan din po sa mga titik sa pangalan ng mga scriptural character. Patuloy tayong kumikilala kay Yahushua. Unang Yaokanan, chapter 2, verse 21. Sinabi po rito, sinulatan ko kayo, hindi dahil sa hindi ninyo nalaman ang katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo iyon at nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Mga kapatid, ito po ay salita ni Yahushua sa pamamagitan po ni Yaokanan, mga kapatid. Na kung saan sa nakaraan na pag-usapan po natin yung mga anti-masyak na kung saan naging kabahagi nila at the start, ngunit umalis kanila at ayun ay pagpapatuo na sila ay talaga hindi genuine o hindi sila tagasunod ni Yahushua HaMashiach. Sila po yung mga anti-Messiah, mga kapatid. At yan ay naging realidad mula pa noon. Dito, nais ko lang pong i-highlight na si Ocanan po ay sumulat at ito'y ipinaalam sa kanyang mga tagapagbasa, mga kapatid, patungkol sa katotohanan. Hina-highlight po ni Ocanan dito yung katotohanan na lagi niyang isinasalaysay o pinapahayag sa kanyang mga reader. At sinasabi ni Ocanan na dahil sa katotohanan na iyan, talagang walang kasinungalingan. Bakit po? Kasi ang kasinungalingan, sinabi dito, walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. So, ibig sabihin, kung meron mang kasinungalingan, hindi po yun katotohanan. At sino po yung ama ng kasinungalingan? Kung balikan po natin yung Yohanan chapter 8, wala namang ibang tinutukoy dyan, kundi si Hasatan. Siya po yung ama ng mga kasinungalingan. The father of all lies. Si Hasatan po yun. Kaya, kung meron mang sasabihin si Hasatan, walang katotohanan yun. Kasi maaring paghalo niya ang katotohanan at ang kasinungalingan, sumatotal mga kapatid, hindi pa rin yung katotohanan. At yun lagi ang ginagawa ni Hasatan. At maraming nadideceive dahil sa kanyang mga katuruan na yan. So, he uses a scripture, he uses a truth, pero dagdagan niya, haluan niya po ng kasinungalingan, mga kapatid. Kaya, maraming napahamak at maraming na-deceive, mga kapatid, dahil sa si Hasatan, siya po ang father of all lies. But Yahushua, through the writings of Yochanan,
is telling us na ang lahat ng mga itinuturo dito ay talagang mga katotohanan. Therefore, walang kasinungalingan yan, mga kapatid. Yan po. That being said, talagang mga kapatid, malinaw at maliwanag na kailangan kilalanin natin ang totoong Masyak, totoong Misaya. Kasi po kung hindi natin kilala ang totoong pangalan ng totoong Misaya, mga kapatid, paano tayo makakonek kay Abba Yahuwah? Bakit po? Kasi yun ang sinabi ng Yaokanan 14 verse 4. Yahushua said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Therefore, kung ang tinatawag natin ay maling Misaya, pangalan ay mali, mga kapatid, ang ating tinatawag. So ang tanong, paano tayo makadugtong? Paano tayo makakonek? Kung si Yahushua po ang daan patungo kay Abba Yahuwah, then mahirap, mga kapatid. Dahil po, ibang pangalan ang ating binabanggit. So that being said, ito na nga po ang totoong pangalan ni Yahushua. Yahu Shan Ayan. Yan po, mga kapatid, ang limang mga titik na kung ating bigkasin po yan, yan po ay Yahushua, mga kapatid. Okay po, Yahushua po, ang Hebrew name, Hebrew Yahudiat name ni Yahushua, mga kapatid. At yan po ay ibig sabihin, Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, dito sa assembly, mga kapatid, Yahuwah po ang ating Aba, Yahushua Hamashiach po, ang anak ni Aba Yahuwah, na kung saan na matay, na ipako, na ilibing at nabuhay muli, mga kapatid. So, that being said, ito na nga po ang ating source kung saan natin kinuha ito. Mga kapatiran natin doon sa Assembly of Yahuwah USA po ito. At ito po ay si Elder Rod po siyang facilitator sa discussion na ito, mga kapatid, sa Dabariam 28, 1 to 14 po. So, ito na nga yung Baraka of Obedience, mga kapatid. So, that being said, babasahin po natin, mga kapatid. Marami tayong babasahin. Apat na mga talata, 14 rather, na mga talata. And meron lang ako mga tanong ditong hinanda, mga kapatid, no? Parang ganoon din po doon sa ating Yehudiat letter, mga kapatid, ang nangyayari. Basa tayo ng mga tatlong mga talata. Then pagkatapos, meron tayong mga tanong sa baba. Then I'll let you answer po, mga kapatid. So, okay lang po. Bagong style din po or continuation natin yun sa style natin doon sa Yehudiat letter, mga kapatid, na kung saan 22 weeks napag-usapan natin at natapos natin, mga kapatid, in 22 weeks. Yun po ang ating strategy doon, style doon. At ganoon din po ang ating gagawin dito. Okay po, let's welcome. Sino po yung maunang magbasa? And then, meron tayong mga tanong dito, mga kapatid. We wanna give you opportunity po to answer as well. Okay po, sinong mauna magbasa? Who would like to break the silence? Ako po, Brother Dan. Opo, thank you, Sister Lilita. Go ahead. Ilang verses po? Ilang verses? 1 and 2 po? Opo, 1 and 2. And then sa baba, meron tayong mga given questions at saan dito yung nais mong i-highlight. Okay lang po. Basa lang Okay. muna. Sige, basa lang muna. Okay, Deuteronomy 21 verse 1. 28 po. 28 verse 1. Sorry po, 28 verse 1. Kung susundin mo ang tinig ni Yahuwah mong aluwa at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, tataas ka ni Yahuwah mong aluwa sa lahat ng mga bansa sa lupa. Verse 2. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ni Yahuwah mong aluwa. Okay po. So, habang pumipili si Sister Lilieta kung ano yung kanyang sasagutan dito sa mga tanong na yan. Mga kapatid, sa nasabi ko na po kanina,
very much connected po dito sa ating Torah reading kanina. Yung emphasis natin po sa obedience, di ba po? We have emphasized po yung obedience. Ayon po sa ating Torah reading kanina. So that being said, dito sa ating nabasa ngayon, ano kaya sa first two verses na ito, ano kaya yung mensahe ni Abba sa atin? Ah, and then another question dito is, what is being renewed here? Bakit renewed? Merong something na nais i-renew o i-refresh o i-recommit dito. Batay na rin po sa reference natin na Shamot o Exodus 19:5 and 5 and 6. Kung saan itong nakasabi doon sa Shamot o Exodus 19:5 to 6, similar po dito sa nabanggit dito ngayon sa verses 1 and 2. Okay po? So, what is being renewed here, mga kapatid? Then yung tatlong tanong is, third question is, what are the terms and conditions of the covenant? Okay po, so Sister Lilita, pili po kayo kung saan dyan ang nais niyo pong sagutin o mag-share. Go ahead po. Yung condition po, Brother Dan. Opo, go ahead. Actually po, i-compare ko po sa Japanese na religion po dito. Opo. Sila po ay nagpipray po sila for pray lang ng pray na hingi ng hingi po ng ito yung hindi ho katulad sa journey natin na katulad dito na susundin mo, ayun ang susundin mo. So sa Japan po kasi wala silang susundin eh. Kumbaga yung ano lang ritual na ito maglagay ng tubig para daw na yung GOD nila ay ano yung bang nauuhaw, yung mga ganun lang, physical na ano. Opo. Pero dito yung terms and condition is wala po dito sa Japan. Ito po yung susundin mo ang tinig ni Yahuwah at gagawin. Susundin at gagawin. Ano ba, di ba, brother, that obedience and action? Tama po. Hindi lang kasi tayo, usually kasi nagpipray lang tayo na ganito, ganito. Tapos naka-ask question tayo na bakit wala? Kasi we are just only praying for something and nothing is giving back to Yahuwah na sinasabi niya palagi sa atin na susundin mo ang tinig ni Yahuwah mong aluwa at maingat mong gagawin ang mga utos na iniutos. So there is a commandment that has been commanded to us to do. Di ba, Brother Dan? Yung mga utos, utos, baga, so, double yung utos, di ba utos, kailangan natin susundin, pero yung utos na inuutos ko, so double po na given emphasis na yung mga utos na inuutos po niya sa araw na ito. So, double po ang emphasis na talagang gagawin natin. At saka doon, pag nagawa natin yon, tataas ka ni Yawa mong aluwa sa lahat ng bansa sa lupa. At saka, pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot. Brother Dan, ito din ni double darating at aabot. Hindi lang at darating. Di ba, Brother Dan? Darating at aabot pa sa atin. So, po, detailed and napakaganda po condition po ni Yahuwah. Kung ito naman, kung iyong susundin ang tinig, yun po ang ito po yun ang covenant terms and condition na kasi sabi nila, puro lang hingi-hingi. Kaya, Yahuwah may condition po Hindi pwede, even in sa ating life ngayon po, kung hindi mo mahalin yung asawa mo, hindi ka rin bibigyan ng di ba, usually ganun, Brother Dan, huwag pong sabihin na love asawa mo. May limit So that means, pero di ba, Brother Dan, in our everyday lives, may condition natin sa school. Di ka dapat yung gagawin mong gawin at okay ka lang, magbigyan ka ng salary. No, I don't think so. So, ito pala ang model po dito pala ang model. Sundin natin at gagawin ang utos na inuutos. Yung ganda ko yung mga utos po ni Yawa, yung the way yung how the scripture talks ba. Napakaganda po, Brother Dan. Detalye po na
wala, hindi ka makalusot po. Tama. Yun po po. Yan Tama. po ang nasa isip ko. So, Thank you po. wonderful point po mga kapatid. Na-relate ni Sister Lilita kung ano yung understanding, mindset doon sa Japan. At dito rin po sa atin ngayon kung saan mahalaga pala no na ah, yung ating kasi itong terms and condition nakikita rin po natin sa araw-araw. Okay po. We see that in our day-to-day na mga pamumuhay. So, very good point. Praises po kay Abia Ua sa pagpapaliwanag na yan. Proceed tayo mga kapatid dito sa other question dito. What are the terms and condition of the covenant? So, na-highlight na po yun, no? Na kung saan ang pinag-usapan talaga dito is renewal of the covenant. Kasi po, Ah, itong pakikinig, sundin ang tinig ni Abia Ua, yung gagawin mo, yung kanyang kautusan, ay naisabi na po ito doon sa Shamot, chapter 19, 5 and 6. The same po ang kapagkasabi doon. So this is now a renewal, mga kapatid, renewal of the covenant. And take note, yun ay Shamot. Ngayon nandito na tayo sa Dabariam. Nung malapit na sila pumasok doon sa ano po, pumasok sila doon sa Land of Promise. Okay po. Whereas ito yung doon sa Shamot 19, yun po ay nabanggit habang dumadaan po sila o nandoon sila sa Mount Sinai. So, yan po mga kapatid ang kaibahan nito. So there was the covenant established doon sa Mount Sinai. Ngayon dito po bago silang magpasok sa Promised Land, na-renew naman po, na-refresh ang kanilang isip doon sa covenant na yan. At yun ay pinag-usapan talaga when we talk of covenant mga kapatid. Covenant always involve what? Two parties. Ito yung kang Aba, Abay Uwa, ito yung kanyang party, at huwag mong kalimutan, meron din po tayong party. Kaya dito sa covenant na yan, meron talagang terms and condition. Because that part of the terms and condition, yun po talaga yung ating party, mga kapatid. Gawin na natin ang ating party, o tingnan mo naman po anong gagawin ni Aba. O, di ba? Grabe po itong mga pagpapalang na pinag-usapan dito. Okay? Na-highlight ni Sister Lilita rito yung tinatawag na double double portion, no? Dalawang emphasis po about sa baraka. Okay? Pagpapala darating, tapos iaabot pa. Talagang mga kapatid, hindi lang ito kumbaga baraka na makikita mo sa unahan, but talaga yung baraka na yun ay lalapit sa inyo. Itong baraka nito ay lalapit talaga sa atin. Kung sa English po yan, it will overtake us. The baraka will overtake you. O di ba po mga kapatid, marami ngayon mga kapatiran natin na halos wala nang panahon magpahinga kasi ano ang laging hinahanap nila, di ba? Mga baraka po, di ba po? Laging hinahanap nila po yung mga nasaan na yung mga baraka. But dito po mga kapatid, hindi na kailangan hanapin. Bakit po? Kasi yung baraka na po ang lalapit. At iaabot. Darating at iaabot po, mga kapatid. At sino yung gagawa niyan? Abayaua. At kailan niya gawin yon? Kapag sundin natin ang terms and condition po. Okay, yadayawa po. Merong magdagdag ba bago tayo mag-proceed sa sunod na dalawang mga talata? Okay po. Kung walang magdagdag, then proceed tayo sa another two sets of verses. And then sa baba, meron din po tayong tanong dyan. How are the baraka given to you? And then what is the extent of the baraka? Okay, anyone would like to read 28 ng Dabariam verses 3 to 4? Salamat po, Sister Lilieta, sa pagkabasa. Sinong nais na mag-read? Sister Diana, malakas ba yung signal mo dyan? Can you read this? Or
Kung hindi si Sister Diana, Sister Bakar Asayao ba? O Sister Corazon? Sinong ready po? Please unmute and then read for us another 2 verses po. Okay? Ako, Brother Dan. Oh, go ahead po, Sister Bakar Asayao. Go ahead po. Deuteronomy 28:3. Magiging mapalad ka sa lungsod at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan, at ang mga anak ng iyong kawan. Okay po. Salamat sa pagkabasa, Sister Bakar Asayao. So, dito sa nabasa ni Sister Bakar Asayao, meron akong tanong mga kapatid, no? How are the baraka given to you? Paano ba itong mga pagpapala ay ipamimigay sa inyo? Paano po? Pangalawa, what is the extent? Okay po? Kumbaga, gaano ba karami ito? What is the extent? Gaano karami ba yan? How do you describe itong baraka na ito? Kumbaga, mga kapatid. Sige po, if you wish to answer, Sister, any of this question, go ahead po. Uh, how are the baraka given? Opo. Bibigay ito in abundance. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan. Bunga ng iyong lupa. At karagdagan sa inyong bakahan at mga anak na iyon. Sa Matthew 6:33 kay and all will follow. Opo. Seek ye first, di ba? The kingdom of Yahuwah and His righteousness, and all these things shall be added, karagdagan, all these things shall be added unto you. O pagka isik natin, i-obey natin first. Yes. What is the extent? Talagang abundant. Yun lang po, brother. Tama po. So, talagang napakalawak po, okay, ng extent ng baraka nito. Okay? So, there is increase. Okay? Increase kung ikaw man ay nasa agriculture. Okay? Increase po yung harvest ng crops. At ganoon din po, increase po yung inyong anak, ang anak po ng mga kahayupan or livestock, kumbaga, mga kapatid, shall increase. At ganoon din po, kung ikaw man po ay isang newly couple, magkakaroon po ng maraming ano po. Mga anak. Maraming mga anak. O di ba? Tingnan mo si Jacob, di ba? Ilang dosina ng anak meron siya. Okay? Hindi pa kasali yung babae na si Dinah, mga kapatid. So, ayan, talagang barak na barak, mga kapatid, ang mga tao o mga follower ni Abba Yahuwah na kung saan sila ay sumusunod doon sa terms and condition. How are the baraka given to you? Balikan po natin yung yung verse 2 kanina. How are the baraka given to you? Doon sa verse 2 kanina, okay? Ito'y iaabot sa iyo. So, anong ibig sabihin mga kapatid? Iaabot sa iyo. It is given what? It is given personally to you by Abba Yahuwah through someone or through something else, mga kapatid. Talagang kamangha-mangha, mga kapatid, kapag si Abba Yahuwah yung aabot sa mga baraka na yan. And you will be surprised, mga kapatid. So itong Matatyaw 6:33, ito po ay confirmation na hindi lang pala itong terms and condition, hindi lang pala makikita sa Old Testament, which is yun ang ating pag-unawa noon. Okay? Kasi ang ating pag-unawa noon, yung terms and conditions sa Old Testament lang yun. Wala na yun dito sa New Testament. Mali po yun, mga kapatid. Kasi kung tingnan mo yung Matatyaw 6:33,
yung condition po ni Yahushua, anong sinabi niya? Seek first His reign and And His righteousness. righteousness. So yun po ay terms and condition. Hmm. Sundin mo, hanapin mo ang kanyang kaharian at hanapin mo ang kanyang katarungan, yung kanyang righteousness. Seek His reign and seek His righteousness. Ibig sabihin, kung masumpungan mo na ang kanyang kaharian, then gawin mo na ang kanyang katarungan, mga kapatid. Yun po ang kanyang terms and condition. Then all these things shall be added. So, ayan po. Thank you very much sa sharing. Meron pa bang nais mag-share dito bago tayo mag-proceed sa next part? Okay po, let's proceed po sa next part. Brad, Oh yes, go ahead, brother. hello, Brad. Yes sir, go ahead po. With regards doon sa Baraka, Brad, na yun sa dinidiscuss doon sa ano, Sa una? opo. Sa akin, Brad, is Opo. that is not just an increasing but unmeasurable na Baraka kasi unexpected kasi minsan yung pagbibigay o pagpapadala ni Aba, at hindi mo mawari kung paano, saan, Opo. kung ano. Kasi so many times na nararanasan ko ang mga ganitong pagkakataon na very powerful kasi yung verse na yun. ah Pati yung sa Old Testament na Matthew 6:33. Opo. Ang sabi doon, what is the extent of the baraka? Sabi doon ay it will overtake you kahit na Tama. opo, kahit na sabihin mo natutulog ka, inihahanda na niya po para sa atin. Kaya Wow. Tama po. ah, ang susi lang po talaga sa lahat ng 'yan is yung ating katapatan. Na-remember ko po yung kasabihan po lagi nung sa closure nung pastor na yun nung Christian pa ako, na yung ang ang sabi lagi niya doon sa kanyang panapos na sinasabi na ang pagtatapat, ang pamumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay, kaya magtapat po tayo kay Aba at si Aba ay hindi magkukulang. So ganun po yung pagkakaintindi ko po doon na kapag ka talagang inuuna natin yung kanyang kaharian, yung Opo. kanyang katuwiran, Hmm. lahat po hindi lang po talaga financial, kundi lahat po ng klase ng baraka na Wow. kailangan o pangangailangan po natin ay pawang idaragdag po sa atin. Kaya po, napakahalaga po talaga ng pagsunod at ang pakikinig po ng kanyang tinig at ang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Yun lamang. Wow. Yadayawa po, mga kapatid. Napakagandang further explanation at example na binigay ni Brother Yasar Yao, mga kapatid. So I agree with what he said. Yung keyword niya doon ay, ano yun, Brad? Surprise, ano yun? Unmeasurable. Oh, unmeasurable na baraka, no? Unmeasurable na baraka, mga kapatid. So, ayan, I agree with that. Kasi talagang ano po, napakalawak, yun na nga, no? Hindi mo na mabilang. Magugulat ka lang, mga kapatid. Okay po. So, proceed tayo sa next na reading, verse 5 and verse 6. At meron tayong question dito sa baba para mapag-isipan mo na. When and where? So, yan po ang aking tanong dito. When and where this baraka comes in? Okay? Do you know of other references that affirm this? Okay, so wala akong sinulat dyan. Kung halimbawa, meron kayong mga other na mga references, welcome po mga kapatid, no?
welcome po na pwede niyo pong i-suggest o i-highlight natin mamaya. Okay, anyone would like to read this, mga kapatid? Let's read it. Okay, anyone would like to break the silence? Kindly read it. Ako, Brother Dan. Opo, Sister Bakar Asayaw, go ahead po. 28:5, magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Opo. Okay, so sa dalawang mga talata na yan, ano kaya, sister, or anyone who would like to ask, to answer po? When and where this baraka comes in? Dito sa where, Opo. sa buslo at masahan ng harina. Opo. Buslo, masahan. Buslo, basket dito, yung lalagyan ng mga pagkain at Pagkain, opo. Tama. at ang masahan ng harina, yun, paggawa natin ng bread. Wow. When, kung tayo, magiging mapadsa yung pagpasok at pagiging mapalad kasi yung Opo. paglabas. So, pagpasok at magiging paglabas. So, ibig sabihin, ano po? When? Pagpasok. When. Kailan po? Ano itong pagpasok, paglabas, Brother Dan? Okay. Kapag ikaw ay papasok, kapag ikaw ay lalabas, pwede rin ma-met mo yung baraka doon paglabas mo. Baraka? Paglabas mo sa bahay, okay, when you go out from your house, bakit po? Kasi when you go out from your house, di ba, naghahanap buhay po yung tao, di ba? Yes. Ibig sabihin, paglabas niya sa bahay kasi maghahanap buhay siya, nandoon po yung baraka. At pagpasok na rin po niya sa bahay kasi uuwi na siya, ganun pa rin ang baraka, di ba? Ito yung mga kapatid, in and out po. O, di ba? In and out. In and out. Yung divine protection paglabas at pagpasok, Brother Dan. Opo. Na paglabas niya, siya protected hanggang makauwi pagpasok ng bahay. Opo. Tama. So, yan. Okay, mga kapatid. Nasagot na po ni Sister Bakar Asayao. What about itong dalawang pangalawang tanong? Do you know of other references? Brother Dan, may Go ahead reference po. po tayo. Sister, go ahead po. Kindly highlight. Yung coming and going na sinabi ni Sister Tess na protection, Psalms 121 verse 8. Wow. Tama po. Nandyan, pakibasa mo, sister, kung okay na ba? Yahuwah will watch over your coming and going both now and forever. Wow, napakagandang reference po, no? Yadayawa po. Mga kapatid, kayong mga manonood sa Republis. Ganon si Aba na ating nakilala rito. Going, okay, at yung coming, yung kanyang protection, ang kanyang help nandoon. Ano nga po yung sister? Tahaliam, 120? 121 verse 8 po. Opo. 121 verse 8. Verse 8. Okay. Yahuwah guards your going out and your coming in. At tingnan mo kapatid, now and forever. Now and forever. Wow. Napakasarap mga kapatid itong reference na ito. Hindi lang pala ngayon, kundi forever. But take note, meron terms and condition nga sa una na po natin kaninang nabasa. Wow. All esteem po. Praises kay Abba Yahuwah sa napakagandang paliwanag at reference na yan. Okay po, andito na po tayo sa susunod. Who would like to read this? At connected po ito sa nabanggit na-highlight na ni Sister Bakar Asayao about protection. Okay po? Yung going out at coming in na may protection. Connected po ito. Anybody would like to read, mga kapatid? So, dalawang tanong meron tayo. What will happen to all our enemies? And then, what is the showcase of this baraka?
Ibig sabihin, Wala ano dahil. po yung evidence? Okay, go ahead, Brother Yasaria. Go ahead po. Sige Brad, Opo. basahin ko. Opo, go ahead po, Brother Yasaria. Deuteronomy 28:7, tatulunin ni Yahuwah sa harapan mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sila lalabas laban sa iyo sa isang landas at tatakas sa harapan mo sa 7 landas. Verse 8, igagawad sa iyo ni Yahuwah ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng iyong gagawin at pagpapalain ka kanya sa lupain na ibibigay sa iyo ni Yahuwah, mga aluwa. Opo. Okay po, Brad Yasaria. Meron po kayong ipaliwanag dito sa question number 1 at question number 2 or any of these question po na you wanna share po? Ayun po, sabi dito, what will happen to all your enemies? Malinaw po yung sinasabi na tatalunin ni Yahuwah sa harapan mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sila lalabas sa iyo sa isang landas at tataka sa harapan mo. So naalala ko po yung yung sinasabi po sa Tahalyam na Po. 10,000 at your right hands o yung will fall, pero yun yung sabi po niya na kumbaga tayo minsan kasi bilang tao hindi natin maiiwasan na magkaroon ng doubtful ang mind at heart natin, pero walang imposible po kay Aba, kaya Tama. kapag siya po yung kasama natin ay naroon talaga yung pagiging victorious po natin. Wow. At asahan po natin na talagang kahit na pagpaplanuhan pa tayo ng Mga kaaway. masama, mga kaaway, kahit na lalagyan pa tayo ng bitag. So, lahat po sila ay mahuhulog doon sa sarili nilang ginagawa. Kaya Wow. ito yung ipinapakita ni Aba na talagang siya po yung makapangyarihan po sa lahat. At kaya niyang gawin ang hindi natin magagawa. At yung pangalawa po, what is the showcase of this baraka? Opo. So, yun na nga, yung protection, yung victory nandoon, yung deliverance po sa lahat ng kanyang mga piniling mga anak, na sabi niya rito, igagawad sa iyo ni Yahuwah ang kanyang pagpapala sa inyong kamalig. At ang lahat ng iyong gagawin at pagpalain kanya sa lupain na bibigay sa iyo. So package na po ito, Brad eh. Opo. Kapag ka tayo po ay uh, we we put our fully trust sa kanya, maraming mga bagay na gagawin at ipapakita si Aba. Kagaya nung sinasabi po niya sa Yeremiah, ano po, He will show us great and mighty things which thou knowest not. So yan lamang po. Okay po. So, may dalawang mga references, no? Jeremiah 33:3 po yung last na nabanggit ni Brother Yasaria. At yung unang tahalyam na nabanggit niya po ay tahalyam 90 po, kung di ako nagkamali, no? Tahalyam 90 na 10,000 may fall on the right, another 1,000 fall on the left. Tama po yun? 90 ba yun? 91? 91 po, Brad Danny. Okay, so tahalyam 91 po. Thank you, Tama po, Brother tama. Ron, sa pag-correct po doon. Tahalyam 91 po yung nabanggit ni Brother Yasar Yao na reference na connected din po rito sa anong gagawin ni Aba sa mga kaaway natin, mga kapatid. So yan po, no? Wow, so napakaganda, no? Tingnan mo yan, no? Papasok sila dahil kakalabanin tayo, pero anong mangyari? Tataka sila sa harapan mo sa 7 landas. Ano ibig sabihin yan? They come in at one direction. Okay, tapos dahil sa takot. Magkakahiwa-hiwalay po sila. Opo, Brother Ron. Dahil Kumbaga, sa parang
Opo, dahil sa takot kung anong Maghihiwa-hiwalay sila, gagawin ni walang Aba direksyon. Yaowa, sandali lang. Dahil sa takot kung anong gagawin ni Aba Yaowa, sila po ay tatakas in 7 ways. So dahil sa anong kapangyarihan ng gagawin ni Aba Yaowa. Go ahead po, Brother Ron. Yun na nga po, Brad Danny. Kumbaga, para bang mangangalat silang lahat Opo. dahil sa takot. Ganun Hmm. po ang tumatakas eh. Halimbawa, meron kayong na may magnanakaw sa nyo. Pagtakbo Opo. nila, hindi nila alam kung saan direksyon. Hmm. Dahil takot na sila eh. Yun lang po. At tingnan mo, yes, salamat po. Tingnan mo, Brad, sa harapan mo. Kasi minsan, marami man tayong mga kaaway na hindi natin alam. Halimbawa, natutulog tayo tuwing gabi, di ba? So wala tayong alam, wala tayong consciousness. Pero si Aba nandyan, nag-protect sa atin. Ba't ang pinag-usapan dyan, sa harapan mo? So ibig sabihin, talagang merong encounter kasi sa harapan mo eh. Okay? Sa harapan mo ang pangyayari dyan. Ngunit, yun na nga, hindi tayo matinag kasi nandyan po yung protection, ang gabay ni Aba sa lahat ng mga may takot. Okay? Or sa lahat ng mga sumusunod ng kanyang terms and condition. Go ahead po, Brother Dimitrio. May verse diri sa Psalms. Opo. Experience kini ni Dahod sa iyang life. Taliwala sa trouble, taliwala sa iyang mga kaaway. Kuning basahon sa Bisaya. Anong Psalm po, Brother Dimitrio? Psalm Psalm 23. Okay po. Okay, go ahead po. Psalm 23 po, mga kapatid, ang kanyang i-highlight. Go ahead po, Brother Dimitrio. 1-6. Ang Yahuwa mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhong sibsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Gilig-on niya ako ug gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon tungod ug alang sa iyang ngalan. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nagkuban kaman kanako. Ipanalitdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Opo. Giandaman mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo glana ang akong ulo ug gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo ug gugma maguban ka nako sa tibuok kong kinabuhi ug magpuyo ako sa balay sa Yahuwa hangtod sa kahangturan. So, napakagandang verse po ang binasa ni Brother Demetrio sa Cebuano. At yun po ay pagpapatuo sa Tahaliam 23 po. Pagpapatuo po yun na kahit pala sa harapan ng ating mga kaaway, nandyan ang presensya ni Aba o kahit man kamatayan ng darating, nandyan pa rin ang kanyang presence at maggabay sa atin. Meron po kayong dagdag, Brother Demetrio, o yun lang po? Brother Dan? Brother Sandali Dan, lang po. may dagdag Sandali lang po po. ako. Sandali lang po, Brad. Okay. Brother Demetrio, yun lang po ba? Mayroon ka pang dagdag? Wala na, okay lang. Yan, Okay po. ibigay Okay, salamat po. Yadayawa po sa sharing ni Brother Demetrio. Go ahead po, Brother Ron. Ikaw ba yun? Okay, go ahead po. Hindi po ako, Brad Danny. Sir Ako Corazon. po, Brad. Ay, sorry. Ako po. Sorry po. Sorry, sorry, Brother Ron. Let's welcome po, Sister Corazon. Go ahead po, Sister. Dagdag po sa sa verse ng regarding yung enemy. If your enemy is dito sa Proverbs 25, Okay po. verse 21 and 22. Okay, If your enemy is Proverbs hungry, 25, 21, and 22. Go ahead po, Sister Corazon. 22. If your enemy is hungry, give him bread to eat. And if he is thirsty, give him water to drink. For you are heaping coals of fire on his head. Opo. And Yahuwah rewards you. Yun po. Wow, Yun ang napakagandang. mangyayari sa enemy mo pag Tama po, no? So, hindi tayo matakot, but instead, bigyan pa ng pagkain. Bigyan pa ng inumin. At anong mangyari po? Aba Yahuwah will reward. Okay po. So, rewards you. wow, amazing verse po at connected dito sa
ating napag-usapan din sa verse ano po, sa verse 7 po. So yan, praises po kay Abby Yaoa sa mga contribution at dagdag din po ng mga paliwanag. Moving on tayo sa verse 9. Yes, verse 9, verse 10. Sinong magbasa? At meron akong dalawang mga tanong na naman. Is claiming the promise enough? Di ba po mga kapatid noon? Very much particular tayo. Claim mo lang yung promise, okay ka na. Di ba? Yun po ang ating ang ating pag-unawa noon. So ang tanong ko dito ngayon is claiming the promise enough? Is it exempted from terms and condition? Okay? Okay lang ba? Promise lang ang i-claim mo? Tapos kalimutan mo na yung terms and condition, which is yun po talaga ang ating understanding po, mga kapatid. O, di ba? Sige, basahin po natin. Sinong magbasa sa 100, verse 9 and verse 10 po? Ako na lang po. Okay, Brother Ron, salamat po. Go ahead. Nebarim, chapter 28, verse 9 Opo. and verse 10. Itatatag ka ni Yahuwah na isang banal na bayan para sa kanya, gaya ng kanyang ipinangako sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ni Yahuwah mong Aloha, at lalakad ka sa kanyang mga daan. Verse 10, makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ni Yahuwah, at sila'y matatakot sa iyo. Okay po. Bago natin ipaliwanag ito, no? Meron akong naalala mga kapatid, no, na meron tayo palang tanong dito sa last kanina. Nais ko lang pong balikan. Sandali lang, no? Itong showcase, no? Showcase. Ang aking iniisip na showcase, mga kapatid, itong kamalig. Kasi kanina nabanggit na rin po ni Sister Bakar Asay yung paglalagyan ng pagkain, di ba? There's an overflowing po doon sa paglalagyan ng pagkain. Para sa akin, yun po ay isang showcase. Okay po? Sige. Moving on tayo sa nabasa na ni Brother Ron. Okay, batay sa nabasa ni Brother Ron, ang tanong ko dito, Brad, o sino sa inyo nais na magsagot is claiming the promise enough? Is it exempted from terms and condition? Ano kaya ang sagot natin, Brad? Okay, go ahead po. I believe hindi po ata sapat yun. Opo. Although may pinag-aralan na po tayo na regarding expectation ng mga pangako ni Abba Yahuwah. Opo. And kumbaga, although we are positive or kumbaga expecting it already, but still, ine-expect po natin yun base sa ating mga pagsunod sa Kanya o yung pagiging tapat natin sa Kanyang mga kautusan. Opo. Kaya po, hindi po pwedeng i-claim mo lang tapos hindi mo nagagawin yan. You do not do the other side of the deal. Parang ganun po yun. Opo. When you say terms and condition, it should be mutual on both parties. Kumbaga, kakontrata natin siya, merong siya yung ka-business natin si Abba. So, sabi niya, ibibigay ko sa ito basta gawin mo to. Paano niyang ibibigay sa atin kung hindi natin gagawin yung nakalagay dun sa kontrata? Ang tawag po dun sa sa atin dito sa kumbaga, breach of contract yun. Breach of contract, tama. How can you earn something without doing something? Tama. Di ba po, pagka tayo nag-e-empleyo, papasok tayo sa opisina, after 15 days, susweldo tayo. Paano tayo susweldo kung dito tayo pumapasok? Opo. Di ba, napaka-imposible po nun. Tama. Para bang empleyado ka, kailangan mo pumasok para magtrabaho doon. Dahil magtatrabaho ka nga para ka kumita, di ba po? Opo. Paano kang kikita kung hindi ka pumapasok? Or hindi ka nagtatrabaho? How's that? Kumbaga, ano ba yan? One way po yun. Should be always two-way or mutual. Tama. Sinabi niya yung kanyang terms, inaccept mo,
Hmm. So pwede mo, nung inaccept mo, hindi mo po pwede mang bilangin or i-claim. You should do your part dun Tama. sa inyong kasunduan. Hmm. Tama Pag po. wala po yung mutualness, wala pong kontrata o wala pong ano yun, wala pong Covenant. kasunduan. Walang covenant. Opo. Ah, So, di ba po? Yun lang po, Brad Danny. napakagandang paliwanag, no? Very practical. And very relevant po, mga kapatid, no? Ang point dito ni Brother Ron, lalo-lalo na applicable sa trabaho po natin, no? So, yes, mga kapatid, no? Talagang malinaw po ang sinabi to kung iyong gaganapin. Okay po? Yes, may ipinangako, pero tingnan mo kung iyong gaganapin ang mga utos. Okay? So, talaga mga kapatid, no? Mahalaga pala yung claiming of the promise, bahagi rin po ito sa pag-fulfill natin po sa terms and conditions. So, mga kapatid, meron ako ditong kunting palaisipan. How do we resolve this with a common idea that baraka are just by kanan? Ano kaya mga kapatid ang tingin ninyo mga kapatid? Wala akong sagot dito pero kung nais niyo pong sagutin, meron kayong mga insights o meron kayong mga references, pwede po mga kapatid. How do we resolve this with the common idea that baraka are just by kanan? Meron ba kayong mga explanation po mga kapatid? Meron tayong way to resolve this? Brad Danny, ano po yung grace? Saan nag-a-apply yun? Sa Baraka o sa Kanan? Yun na nga, yung pareho lang din yun, brother. Yung, meron kasing understanding ng iba na yung grace daw o yung kanan, kumbaga, no? Ay, kumbaga, nakatatanggap tayo ng mga baraka o blessing ngayon dahil yun po ay kanan, yun po ay grace. So, merong ganun na mga idea na ina-highlight po ng iba, mga kapatid. So, meron ba tayong paliwanag dito, mga kapatid? Ako po, Halimbawa, Brad Danny. ano po, Brad? Ako po, may Opo, go ahead po, Brad. kung tama po yung ano, no? Ano po, go ahead Di po. ba po sabi natin sa ang ano natin, pag nananalangin tayo, loobin mo po, Aba Oo, Yahuwah. tama. Ha? Po. So, yung grace po o yung baraka is galing sa kanya. Yung sa kalooban niya po galing yon. Opo. Pero paano po kung hindi natin sinusunod yung kalooban din niya? So hindi tayo makakatanggap kung hindi niya kalooban. Di ba po? Katulad dun sa binasa natin sa King na kumbaga after nung sa umpisa sinunod nila, Opo. kaya sila binless or I'm sorry. Kaya sila Nabarak. binarakan ni Aba Yahuwah. Opo. And since I believe nag-overflow ang baraka ni Aba Yahuwah sa kanila para silang nalasing. Okay? Yung kalooban ni Aba Yahuwah nalimutan nila. So siguro kaya po nalimutan na rin sila ni Aba Yahuwah. Kaya inabot nila yung mga ganong consequences. Ang lahat na, katulad ng sinabi ko kanina na ang pagpapala, biyaya at awa, isa lang po ang pinanggagalingan ang kalooban ni Aba Yahuwah. Tama. Kalooban niya po yun, di ba? It is para bang bumukal sa puso ni Aba. Opo. Kaya lang po, yung hinihingi niya sa atin, hindi natin naging kalooban. Ano naman po ang magiging damdamin ni Aba? Or alimbawa kayo. O kayo, magulang na po tayo. Opo. Binibigay natin lahat yung alam nating makakapagpaligaya sa ating mga anak. Ang tanong po,
kung humihingi ng baril, kutsilyo, ano, at may sasaktan yung anak nyo, ibibigay nyo ba? Na hindi po. Di ba hindi? Di Hindi ba? yun ang Hindi. kalooban nyo sa anak nyo na ang Opo. gusto nyo sa anak nyo, peaceful, safe, and everything. Sabi niya, sabi ng anak niyo sa inyo, Tay, magdadrive ako ng motor. Gusto kong i-drive yung motor mo, Tay. Kaso hindi pa marunong yung anak niyo magmotor. Hindi wala pa ng lisensya. Ibibigay niyo motor niyo. Hindi po. Di ba po parang kayo na rin na nagtulak sa anak niyo Kapahamak sa ang mga bata. kapahamakan. Opo. And that is exactly what Abba Yahuwah is, yung kanyang pong kalooban. Lahat po ng makakabuti sa atin, lahat ng kalooban na yung diwa na maganda, masaya, at matiwasay, kalooban po yun ni Abba. Pero pag ang hinihiling na natin o ginagawa natin, hindi niya ibibigay yun dahil mapapahamak ka. Opo. Hindi niya kalooban na ipahamak tayo. Tama. O kaya kung hindi po tayo sumusunod sa kanya, pinipigil niya po din yun. Kumbaga, it is prerogative to withhold whatever grace that is bound to us if we do not do what yung pong kanyang kalooban. Kung nakikita ka po niya na para bang, teka muna, parang nakakalimot ka ata. So the blessing will not come, or the baraka will not come because alam niya mapapahama ka. His timing is perfect. Yung ibibigay niya sa'yo at gusto niyang ibigay sa'yo would be dependent on his own will. Opo. Opo, yung pong kanyang kalooban. So, good point po yun, Brad. Habang nagpaliwanag ka, naalala ko yung nanalangin si Yahushua, di ba po? Sabi niya, Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yun po sabi niya. But sabi niya, not my will, but thy will be done. So, ibig sabihin, sa mga bagay na may mga hinihingi tayo, okay po, o may mga pangangailangan tayo, okay po, yung kalooban talaga ni Abba yung masusunod. Opo. So, I agree with you, Brother Ron, na ang batayan dito ay talaga yung kalooban ni Abba. Kung kalooban niya yung baraka ibigay niya sa atin, so be it. Alam niya yun. Ibigay niya. But in relation dito sa terms and condition, connected pa rin siya mga kapatid, di ba? Kasi alam ni Abba kung anong magiging resulta ng ating journey, halimbawa. Alam ni Abba na hindi niya ibigay ito kasi alam niya hindi natin susundin yung terms and condition. Okay, so hindi niya ibibigay yun. But, siyempre, hindi pa nangyari sa atin pero nalalaman na ni Abba Yahuwah yun, mga kapatid, di ba? So, kaya wala tayong matatago sa kanya kasi siya po yung nakakaalam sa loob at labas ng ating mismong buhay. Okay po. Thank you for that contribution, Yada Yahuwah po. Meron pa bang nais na magdagdag? Brother Dan. Opo, Sister Bakar Asayao. Go ahead po. Itong kanan ay, di ba undeserved ito, unmerited favor from Yahuwah? At itong baraka ay parang reward for staying true to Yahuwah's obedience to his commandments. Okay po. Sister Bakar Asayao, magandang topic ito na pag-usapan. Okay? We will study on this. Kasi po, common understanding yung kanan, commonly understood as unmerited favor. Tama po ba? Yes po. Opo. So, common understanding yan. But meron akong hinala. No? I would say, ito na talaga, but meron akong hinala na meron ding mga references na kung saan ang baraka ay talagang merited favor. Nakuha ninyo mga kapatid yung opposite dito? Merited. Merited. Merited dahil parang reward.
Yes po, Mhm. reward po dahil sa ating pagsunod ng terms and Yes. condition. Yes But po. commonly understood natin, ayon sa mga itinuturo ko noon at tinuturo din Opo. ng ibang mga pastor noon, na ang kanan is unmerited favor. So, kailangan natin pag-usapan yan, no, mga kapatid, dito sa Po. makikinig sa Republish. Hindi pa ito yung stand natin dito, mga kapatid, no? Bigyan natin ng serious study yan kasi magandang i-trace up natin yan kung ano ba talaga, merong mga references ba na talagang hina-highlight yung unmerited or meron din pong references na na-highlight din po yung merited favor. So, Okay. ayan po, no? Bigyan natin Yes ng po. kunting, shall we say, time. Pag-aralan po natin yan. But that's a very good Magandang understanding, Sister Bakar Sayao. magandang topic yan, Brad, kasi ang daming nagki-claim diyan sa word na yan eh. Opo, Brad. Hindi nila alam, yun ang ikakapahamak pa nila, lalo na pagdating sa salvation. Oo nga po, Brad. Very serious topic nga po. Kung naalala ko pa one time na mayroon tayong reading sa Psalm, yun, isa yun sa, hindi ko lang nakalimutan ko lang anong reference, no, but I still remember na one of the reading ng Psalm natin dito bago mag-umpisa is nabanggit po yun na yung favor nga ay binigay po yun dahil sinunod yung terms and condition. But sige lang, we will, anong tawag niyan? We'll give time po to study on that para mabigyan tayo ng kalinawan po. Thank you. Excuse me po, Brad Danny. Go ahead, Brother Ron. Go ahead po. Ano po yung unmerited Favor. favor? Ibig sabihin, Brad. Ibig bang sabihin doon, unmerited is wala kang ginawa. Opo. Walang ano na basta na lang ibinigay sa'yo. Opo, Brad. Walang terms and condition po yun. Yun ang ibig sabihin. Walang Unmerited. terms and condition, wala kang ginawa, wala kang contribution, natanggap mo yung favor. Yun po ang tinatawag na unmerited. Meron po ba Brad, sa ano nun? Dali lang. Which is, Brad, kasalungat dito sa ating na-highlight ngayon na merong mga terms and condition na dapat nating gagawin upang yung baraka ay ating matanggap. So, nakita mo yung compare o yung comparison po. Opo. Kaya nga po, tinatanong ko, meron po ba nun sa ano na mababasa tayo? Na unmerited grace or unmerited favor? I mean, sa naalala ko, Brad, naririnig namin yun o tinuturo sa amin yung nasa Bible College pa kami. Opo. So, I would not say na man-made tradition kasi kailangan pa natin ng more evidences po. Yun lang po ang masasabi ko ngayon, Brother Ron. Brother Dan, Opo, sister. naalala ko ngayon na yung about unmerited favor, yung sa ano natin, Torah reading natin. Ay, sorry po, brother. Napakaingay. Opo, go ahead po. Sige, Brother Demetrio, parang balikan natin may si Sister Bakar Asayaw kasi medyo maingay sa kanila. Go ahead, Brother Demetrio. Na-mute ka po, Brother Demetrio. Makita ni sa Levitico. Levitico chapter 26, verse 3 to 13. Kung basahon nato na sa Tinagalog, wag mo Tagalog dire. Sandali lang, Brother Demetrio. Levitico, ano nga ang verse yun? 26. Okay, mga kapatid, nasa Leviticus 26 po ang reference ni Brother Demetrio. Leviticus 23, 26, and then anong verse, Brad? 3. Okay, Leviticus 23 verse 3 po. Brother, sorry po. Leviticus 26 verse 3 po. Okay, go ahead, Brother Demetrio. Kung buhaton ninyo ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo,
Ingon man ang akong mga sugo, hatagan ko kamog ulan nga inyong gikinahanglan ug hustong panahon aron ang yuta muhatag og abot ug ang mga kahoy mamunga. Ang inyong paggiok mulungtad hangtod sa tingpamupo sa paras ug ang tingpamupo mulungtad hangtod sa pamugas ug daghan kaayo ang inyong pagkaon ug magpuyo kamo nga layo sa katalagman. So diri lang nako kutob kay taas man. Opo. I-emphasize lang nako diri nga kinahanglan jud nga tumano nato ang unsa ang gisulti ni Abay Yahuwah. Opo. Sa iyang gisulti kung atong tumanon, so daghan mga blessing atong makuha gikan sa iyaha. Gikan sa chapter 26 verse 3 up to 13. Na diha ang daghan kayo nga mga blessing nga madawat. Kung atong tumanon ang iyang pulong ug atong sundon ug atong dawaton ug atong ikinabuhi. Tama po. So, yadaya uwa po. Verse 3 po, yung terms and condition, if you walk. So, nandiyan talaga, no? If you walk in my laws and guard my commands. So, nandiyan po, susunod agad yung mga baraka. So, yes, mga kapatid, napaka sarap po ang ating mga discussion ngayon. Yadaya uwa po sa kanyang mga katuruan. Moving on tayo kasi mayroon pang dalawa, apat na mga talata mga kapatid. Okay, next one, who would like to read? 11 and 12, then meron akong tanong dito, how do you know the baraka of Abba Yahuwah is upon you? So ito yung aking tanong dito. Paano mo nalaman na nandyan talaga yung kanyang baraka? Anyone would like to read? Deuteronomy 28 verse 11 po and 12. Sister Diana, kung kaya, o sino sa inyo ang papayag na gusto magbasa? Okay po. I will read for you. Ikaw ay pasasaganain ni Yahuwah sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan at bunga ng inyong mga hayop at sa bunga ng inyong lupa, sa lupaing ipinangako ni Yahuwah sa inyong mga ninuno upang ibigay sa inyo. Bubuksan ni Yahuwah para sa inyo ang kanyang kamalig na punong-puno ng langit, punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa inyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat ng inyong mga ginawa. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Mga kapatid, sa ating nabasa, ano kaya? How do you know ang baraka po ay nandyan sa inyo? Or what is the mark or the sign of His baraka? Do you have an answer po? Brother Dan? Opo, Sister Bakar Asaya, go ahead po. Para for my personal experience, I know that the baraka of Abba Yahweh is upon me. Kung may shalom ako sa aking isip, Opo. saka may guide na ako sa Ruach HaKadosh na kung ano yung mga gagawin ko everyday. Yun lang po, Brother Dan. Opo, so may shalom si Sister Bakar Asayao, mga kapatid. Yun po ay isa sa mga sign na may baraka si Abba Yahuwah sa kanya. Dito sa ating nabasa, mga kapatid, i-highlight ko po ito, no? Tingnan mo yan, no? Yung pagpapala, talagang maraming makanotice, mga kapatid. Maraming bansa. Sinabi dyan, no? Maraming bansa. Okay? Sinasabi dyan, ikaw ay magpapahiram. Okay? At hindi hihiram. You are the lender and not the borrower, mga kapatid.
So, isa po 'yun sa isa po yung mark o sign na merong baraka po si Aba Yahuwah sa atin. Okay po? Proceed tayo sa last two verses. Gagawin ka ni Yahuwah na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka magpapa sa ilalim. But take note mga kapatid, sabi niya, kung iyong papakinggan ang mga utos ni Yahuwah mong Aluwayam na aking inuutos sa inyo sa araw na ito na iyong susundin at gagawin. Last po, huwag kang lilihis. O, see, again, another terms yan po yung mga kapatid. Huwag kang lilihis sa alinmang salita ng aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Kanan o sa kaliwa upang sumunod sa ibang mga makapangyarihan at paglingkuran sila. So, mga kapatid, batay dito sa ano po, ating nabasa. The terms and condition are mentioned 3 times. Mula kanina, verse 2 o verse 1, hanggang sa sunod na mga talata, hanggang sa nakarating tayo rito ngayon sa 28:13 mga kapatid. Nandiyan pa rin, no? Nabanggit ngayon dito for the third time mga kapatid. Ang terms and condition. At dito sa verse 14, meron pa siyang dagdag, huwag kang lilihis. Okay po? Sa alinmang salita na aking inuutos sa inyo. Pero sabi niya, huwag kang lilihis, mga kapatid. So, 3 times. What is the meaning of this, mga kapatid? What do this tell us? 3 beses po, mga kapatid, na ulit-ulit dito sa 4 na po mga talata, yung terms and condition na dapat nating gagawin. What does it tell us, mga kapatid? Obedience pa rin, Brother Dan. Opo, sister, no? Yung kahalagahan talaga ng obedience. Okay po. So, ayan, moving on tayo sa panapos. Yahuwah is cleansing us through a clearer understanding of baraka of obedience. Baraka of obedience comes in with terms and condition. So ano po itong terms and condition? Ang Yehudiyat word po niyan ay shama. Yung paulit-ulit mga kapatid na hear, diligently hear the voice, hear the word of Yahuwah. Yan po ay shama mga kapatid. At ang pangalawang condition ay shamar. Okay? Shama o shame o shamar mga kapatid. Ang ibig sabihin ng shamar is guard or keep. Sundin, gagawin ang mga iniutos ni Aba Yahuwah. Shamar po yun mga kapatid. Shama and shamar mga kapatid. His commands or His Torah mga kapatid. Dapat nating pakinggan at dapat nating sundin o gagawin mga kapatid. This lays the foundation of the teachings of the Nabiam and even Yahushua, mga kapatid, and the apostles. But due to lack of time, mga kapatid, kayong mga manunood sa Republish, pwede po ninyong basahin ito. Itong mga references po natin. Pero i-summarize natin, mga kapatid, for the sake of making our presentation shorter. Halimbawa, Joshua 1:8-9. Okay, dabaryan po yan ha. Joshua 1:8-9, ano pong sinabi dyan? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Do not turn to the right or to the left, but do it. Yun po mga kapatid. At anong sinabi ni Aba Yahuwah kay Joshua? You will be prosperous in all your ways. Anong naalala niyo po natin sa unang Samuel 15 verse 22 po? Anong naalala po niyo dito? This is Prophet Samuel at sino yung kaharap niya? Haring sino po? Haring Saul po.
At ano po yung dala-dala ni Haring Saul dito? Unang Samuel 15:22. Diba? Dala po niya po yung mga animals na kanyang ihahandog. Okay? Sabi po ni Samuel, o ano mo yung mga ingay ng mga animals na yan? Sabi ni sabi ni Saul, yan po ay aking ihahandog kay Aba Yahuwah. So ano pong sabi ni Samuel? Obedience is better than ano po? Obedience is better than sacrifice. Sacrifice. Opo. So ayan, mga kapatid, na-highlight po ang obedience yan. Kasi hindi po yun ang instruction ni Aba. Ang instruction ni Aba, lahat ay patayin. Kasali ang mga animals. Pero na-spare po ni Saul dahil gusto niyang i-offer. Kaya sabi ni Aba through Prophet Samuel, obedience is better than sacrifice. So kayo na lang po ang magbasa ng Yesaya 48, 17 to 19, Matat-Iyao 19:17. Ano pong sinabi dyan? Keep the whole commandments. Yun po sabi ni Yahushua. If you want eternal life, sabi po ni Yahushua sa young man, ano sabi niya? Keep the whole law. Sundin mo ang kautusan. Yaokanan 15 verse 10, ano sinabi po dyan? If you love me, ano sabi po niyan? Keep my commandments. So mga kapatid, yung ating pag-obey sa terms and condition ay pagpapatuo po yun na tayo yung nakakilala sa Kanya at tayo po ay sumusunod sa Kanya. Bilang totoong pagmamahal natin kay Aba Yahuwah ni Yahushua HaMashiach, sundin po natin ang Kanyang terms and condition. So that being said, i-connect natin doon sa ating Torah reading kanina. Si Yahoas started right po, mga kapatid, Haring Yahoas, pangalawang Malakiam chapter 12. But hindi po siya consistent. Hindi po siya nagpatuloy na nag-obey completely kay Aba Yahuwah. Because somewhere along the line po, he welcomed idolatry. Hindi niya po inalis yung mga high altar na mga high places, mga kapatid. So, nawa, matututo tayo diyan sa kanyang buhay. Na kung saan nais ni Aba Yahuwah na yung ating pag-obey, yung ating pagsunod sa terms and condition from the beginning, mga kapatid, hanggang sa dulo. Kailangan consistent po tayo diyan, mga kapatid. So, please contribute kung meron po kayong mga karagdagan, mga kapatid, or other query or thoughts, kayong mga manonood sa Republish, pwede rin po kayong mag-share po ng inyong mga thoughts and feelings. So ito po yung ating link, Assembly of Yahuwah USA po ito. Ito po yung kanilang link, mga kapatid. So, all esteem and praises kay Aba Yahuwah. Sa susunod po na Biyernes, episode number 2 na po tayo. So, Yada Yahuwah po, mga kapatid. All esteem and praises kay Aba Yahuwah. Meron po ba kayong nice share or comments or realization, thoughts and feelings po? You may share. Shalom, Brad. Shalom. Yes po, brother. Yes, sir. Go ahead po. Based lang din po sa aking personal journey at experience, nakikita ko po ng mas malinaw dito ngayon na nasa truth na tayo kaysa sa noon. Kasi dati kasi umaasa talaga tayo, or kahit ako, umaasa ako doon sa favor eh. Pero Umasa mas tayo doon sa unmerited. nagiging, mas Opo. nagiging clear. Kaya nga maraming lawlessness sa Tama. nagkiklaim na yan Tama. eh. Sa nagkiklaim ng AKA Kana po. Ano? So, based lang po sa aking experience at journey po, the baraka is depend on the terms and condition, paano kan magiging magiging obedience sa kanyang Torah eh. Opo. At makikita po natin din minsan ang realidad sa buhay ay yung ups and down,
Tama po. Yung mga, sabihin natin na lang, yung mga pasanin, problema at kabigatan ng buhay natin, minsan nakakaligtaan natin Opo. na i-examine din natin yung sarili natin, bakit tayo na humaharap o bakit yan ang nakakaharap po natin eh. Kasi I do believe na talagang yung paglalakbay natin at lalakad natin sa ngayon ay ibang-iba po talaga na sa dati. Kasi yun yung nagiging mapanganib kapag alam mo na yung isang bagay Tama. at hindi mo nagagawa, ay yun ay sinasabi, malinaw yung sinasabi. Sa pagkaalam natin na ang bagay na yun ay tama at hindi natin ginawa, yun ay itinuturing na kasalanan sa atin. Kasalanan. Kaya Tama po. yung terms and conditions sa baraka na ma-receive natin is depending on how we strive to become faithful and worthy as we walk on this narrow path or in this journey. Kasi po, sa daily po natin, we are not, kumbaga, we are declaring battle day by day o Tama daily. po. Kaya po, yung choices, yung decision, yung plans natin, kailangan lahat ng yan ay naka-online or naka-inline po Inline. sa Tama. will ni Aba. Opo. Kasi po, kapag hindi po inline doon sa will ni Aba, ay talagang mararanasan natin yung consequence agad-agad. O meron din namang tawag nito, yung hindi bigla, pero hindi talaga palalampasin ni Aba. Yan, for us to be reminded na anak tayo, iba tayo kaysa sa dati na parang suntok sa buwan lang. Opo. Kumbaga parang sabihin natin sa wikang Bisaya, parang ang namumuhay sa unmerited favor, brad, is parang ano lang kumbaga dawat sa Bisaya pa dawat limpyo ba? Dapat Walang limpyo. ginagawa. Oo. Tama po. Walang ginagawa, kaya ganun ang nangyayari. Mm. So, sa ngayon po, ang bawat baraka din naman na matatanggap natin is very precious and very meaningful, na kapag tayo po ay doon sa sinasabi doon na we will become a lender and not a borrower. Opo. Grabe ang joy, ang joy na mararamdaman po natin, Brad, na tayo po yung makakapagbigay, makakapagbahagi, makakatulong, instead na tayo po yung humihiram o tinutulungan. It's really a big baraka po yun sa atin eh. Yung sa physical naman, for the whole year, kapag wala ka talagang nararanasan na karamdaman o kahit anumang mga bagay na patungkol sa physical condition mo, that is really a priceless baraka po na hindi talaga kayang tapatan po ng ano yan. Tama. Kaya po, lahat ng yan ay talagang dumidepende po sa ating pagsunod at pagpakikinig doon sa salitang Shama, na yun yung sinasabi lagi pag narinig natin yung Shama. Lagi po yung nare-remind sa atin na yung hear, listen, and obey what Ab Yahuwah says according to His word. So, yun lang po, Brad. Yada Yahuwah. So, mga kapatid, all esteem and praises kay Abba sa realization din po ang sharing ni Brother Yasariao. Meron po bang magdagdag bago tayo magtapos? Brother Dan. Go ahead po, Sister Bakar Asayao. Na-appreciate ko, Brother Dan, itong Zoom gathering natin kasi yun na nga na may learning tayo, may unlearning, may relearning. Tama. Unlearning, Kasi relearning. like for example, itong na-take up natin na yun na about favor, na na-base ko sa Torah reading natin, na nasabi kong unmerited kasi just like Yahoo and Hazael, wala Tama silang po. ginawa pero pinili sila ni Abba Yahuwah na ma-fulfill ang gusto ni Abba Yahuwah na to punish or to yun na nga na may mga plans si Abba Yahuwah para sa mga Israelites to punish them. Yun lang naisip ko ngayon, Brother Dan.
kaya mag-research kaya through our Zoom gathering na i-encourage ako to search and research and read about His Word. Opo. Yan lang po. Okay po. That being heard, mga kapatid, kaya kailangan nating pag-aralan yon kasi malamang may mga references din po doon sa unmerited. Okay? But I'm sure maraming mga references doon sa merited talaga. So, ayan, kaya kailangan nating pag-aralan yan kasi kailan ba at kailan ba maging applicable yan sa buhay ng tao? When it is merited, when it is unmerited, kailan ba? Ano bang pinag-usapan dyan? What is the context of that? So, kaya kailangan nating suriin yung marami mga references para matukoy natin kung ano ba talaga, mga kapatid, ang katotohanan, which is talaga. Okay po, so that's a good additional information doon sa na pag-usapan na rin po natin. Okay, kung meron pa po, let us know. Meron pa, mag-share. Kung wala, then meron pa ba? Siyam na po tayo ngayon dito. So, all esteem po and praises kay Abba Yahuwah sa ating mga kapatiran na nandito ngayon, mga kapatid. So, that being heard and that being said, mga kapatid, Sister Cheryl, okay. You wanna add something, Sister Cheryl? Kung meron po, let us know. Okay, so mga kapatid na mga manonood sa Republish, nawa itong teaching na ito ay magiging susi, kumbaga. Magiging susi po ito na magsuri pa tayo. Okay po? At mangaral. At i-allow natin po ng Ruach HaKodesh ang siyang mag-guide sa atin upang sa katotohanan ay mabigyan tayo ng freedom, mga kapatid. All esteem and praises kay Abba Yahuwah, and this encourage us and motivate us to be faithful from here and onward. Faithful tayo na mag-fulfill at gagawa doon sa mga terms and condition of the covenant of our relationship po with Abba Yahuwah. Yada Yahuwah po, and all esteem and praises kay Abba Yahuwah.